Ang Battle of Mendiola ay isa sa pinakamadugong demonstrasyon na naganap sa Pilipinas at bahagi rin ng tinaguriang First Quarter Storm. Alamin natin ang pagngyayaring ito sa tulong ni Xiao Chua sa Showtime, Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Showtime! 43 years ago, January 30, 1970, 4 na araw matapos ang madugong pagbaklas sa rally ng kabataan sa Lumang Kongreso matapos ang sona ng Pangulong Ferdinand Marcos, naganap ang tinatawag na Battle of Mendiola, bahagi ng tinatawag na First Quarter Storm. Isa sa pinakamadugong demonstrasyon na nangyari sa Pilipinas. Mababasa ang kwento ng First Quarter Storm sa aklat na Days of Disquiet, Nights of Rage ni Jose Pete Lacaba. Noong araw na yun, inibitahan ni Pangulong Ferdinand Marcos sa palasyo ng Malacanang sina Edgar Hopson, ang pinuno na moderatong aktivistang National Union of Students of the Philippines or NUSP, at si Portia Ilagat ng National Students League or NSL para sa isang dialogo. Ayon sa Pangulo, may karapatan estudyante na magpahayag ng kanilang mga hinaing sa publiko at sa totoo lang, suportado niya ang kanilang mga makatwirang kahilingan. Ngunit, nang himukin ni Edjop ang Pangulo na pumirma ng isang nakasulat na kasunduan na hindi na siya tatakbo para sa ikatlong termino kahit na mabagong saligang batas, na kanyang iwinasiwas sa harapan ng Pangulo, sumagot si Marcos, "Who are you to tell me what to do? You are only a son of a grocer." Upang hupayin ng tensyon, sumabat si Portia, "Tingling! Ops! Break muna! Break!" Bago magpatuloy ang pulong, sinabihan si Marcos na kailangan na nilang lumisan dahil may nangyayari na sa labas. Alas 6 na noon ng gabi, matapos na mapayapang magtapos ang demonstrasyon sa harap ng Lumang Kongreso upang iprotesta ang mga naganap 4 na araw ang nakalilipas, ang mga radikal ay hindi umuwi, bagkus dumiretso sa Mendiola patungo sa mismong gate 4 ng palasyo. Sumisigaw ng "Maki Baka! Huwag matakot!" at sigaw ng bayan, himagsikan. Sa pagdilim, hiniling ng mga estudyante na sindihan ang mga ilaw. Nang sindihan ito ng palasyo, isa-isa na lamang itong binasag ng mga ralista sa pamamagitan ng mga bato at pamalo. May mga nagsasabi naman na aktivista na may mga batong nagmumula sa direksyon ng palasyo, kaya gumanti sila at nakipagbatuhan na rin. Hindi lang bato ang tinapon ng kundi mga pillboxes at Molotov cocktails. Sina Edjop ay sinakay sa bangka sa likod ng palasyo, hindi na nakabalik sa kotse niyang sinunog na ng mga ralista. Nang isang truck ng bumbero ang nagtangkang bombahin sila ng tubig upang ma-disperse ang mga kabataan, inagaw nila ang truck, niliberate ito at ibinundol sa gate. At sa pagbukas nito, tumahimik daw ang lahat. At doon narinig ang sunod-sunod na mga putok mula sa Presidential Guard Battalion. Daan-daang estudyante bumagsak, 4 ang namatay, naghabulan ng mga otoridad at ang mga ralista hanggang sa mga nakapaligid ng mga area ng Azcárraga o Recto, Divisoria at Espanya. Umabot ito ng madaling araw. Ito ang climax ng sigwa ng unang kwarto. Ngunit, hindi ito ang huling pag-aalsa ng kabataan. Ayon sa ilan, ang mga estudyanteng radikal ang may kasalanan sa nangyari. Sabi naman ng iba, binuyo talaga ni Marcos ang mga pangyari upang magkaroon ng dahilang maghigpit. Marahil, pareho nilang ninais mangyari ito. Ano man, binago ng mga pangyari ang kasaysayan. Tutungo ng bansa sa dilim ng batas militar. Binago rin ito ang buhay ng marami katulad ng moderatong si Edjop na kinainisan ng mga radikal. Sumama rin siya sa mga radikal na ito upang ipaglaban ang kalayaan. Natugi siya at pinatay ng mga militar noong 1983. Ako po si Xiao Chua, para sa telebisyon ng bayan. And that was Showtime.